Maagang gumising si Rian upang ipagluto ang kapatid na ngayon ay mahimbing pang natutulog. At nang makaluto na ito, ay kagad na niyang tinungo ang kwarto nila upang gisingin ito. "Chantal, gising na. May pasok ka pa oh. Baka mamaya ay malate ka niyan. Kasi naman po, kapag may pasok, dapat hindi na nagpupwet pa sa panonood ng mga K-drama na yan." Mabilis namang nagising ang kanyang kapatid na ngayon ay nakaupo sa gitna ng kama habang nilalamukos ang mga mata nito. "Ate, 5 minutes pa po please. Sige na, inaantok pa po talaga ako eh." Saka ito dumukdok sa magkadikit na mga tuhod. "Hay nako, hindi pwede. Kumain ka na at baka malate ka pa. Mauna na akong umalis sa'yo ha, dahil maaga ko raw lilinisan ng kuko si Ate Mila." "Hala, may pasok ka pa sa Jollibee ate ha. Kaya pa ba ng katawan mo? Tapos nabalitaan ko na sumasideline ka rin sa pag-online selling ni Marga." "Kaya yan. Alam mo naman ng ate mo hindi ba? Basta track it, for the go lagi basta sa pag-aaral mo. Sa kailangan natin ng pera eh. Kaya bumangon ka na riyan kung ayaw mong kilitiin pa kita sa mga paa." "Opo, ito na. Babangon na po ate. Thank you ate ha. Paano na lang kaya ako kung pati ikaw ay nawala?" May lungkot sa mga matang sambit nito. Nanariwa tuloy sa alaala ni Rian ang mapait na nakaraan. Sabay kasing binawian ng buhay ang kanilang mga magulang dahil natrap ang mga ito sa nasusunog nilang bahay. Nasa eskwelahan noon si Rian at Chantal nang makatanggap ng masamang balita mula sa kanilang kapitbahay na ang kanilang bahay raw ay tinutupok na ng apoy. At ang mas nakapagpanginig pa sa kanyang katawan ay nang sabihin nito na wala ng buhay ang kanilang mga magulang dahil kasama ang mga ito sa nasunog nilang bahay. At mula nga noon ay silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Si Rian na ang tumayong ama't ina sa kanyang bunsong kapatid na si Chantal. "Ay siya nga pala ate, nagpunta si Kuya Zack dito kahapon. Hinahanap ka." Nakabalik na lamang siya sa kanyang uliran nang magsalita ang kapatid na ngayon ay palabas na sana ng pinto ng kanilang silid. "Ha? Ano raw ang pakay niya at bakit niya ako hinahanap?" Tanong niya habang inaayos ang mga unan. "Siyempre namimiss ka. Kailan mo ba kasi sasagutin si Kuya Zack? Ang tagal-tagal na nung tao na nanliligaw sa'yo oh." "Hay nako, pinasid ko na si Zack pero ang kulit pa rin niya talaga. Sinabi ko na sa kanya na wala sa isip ko ang pakikipagrelasyon dahil ang priority ko ay ang trabaho at ikaw." "Ate," sabay lapit ni Chantal sa kanya at tinawakan ng balikat niya. "Panahon na para isipin mo naman ang sarili mong kapakanan ate. Hindi yung puro ako na lang. Deserve mo ring umibig ate at makahanap ng lalaking magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Huwag mo akong masyadong iniisip. 15 anyos na ako oh, at 2 taon na lamang ay makakagraduate na ako ng high school." Sad ni Chantal sa kanyang kapatid. "Ang mga lalaki, sakit lang sa ulo yan. Mas okay ng single, at least walang dagdag sakit ng ulo. Mukha bang sakit ng ulo ang napakabait na si Kuya Zack? Saka hindi lang mabait, napakagwapo pa at may pera. Hindi natin kailangan ng pera ng iba, Chantal. Mas masarap gastusin ng pera kapag galing sa pinaghirapan mo." "Ay naku ate, ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam kung ano pa bang dapat kong sabihin sa'yo para magka-love life ka na. Ang dami mong manliligaw pero kahit isa sa kanila ay walang pumasa sa'yo." Sabay kamot nito sa ulo at napanguso pa. "Kagaya nga ng sabi ko sa'yo, ikaw na muna ang priority ko. Saka na yung pag-ibig na yan. Makakapaghintay yan. Promise ko, kapag napag-graduate na kita ng college, ako naman ang mag-aaral. At saka pa lamang ako magla-love life. Deal? Kaya wag mo na akong kulitin pa kay Zack. Sige na, kain na at maligo ka na." "Okay po, sabi mo eh." Nakangiting tugon naman ni Chantal bago ito tuluyang lumabas ng kwarto. Nagtungo na nga si Rian kung saan siya magmamanicure at pedicure at pagkatapos ay nagmamadali itong umuwi dahil papasok pa ito sa trabaho sa Jollibee. Paglabas niya ng bahay ay may pumaradang magarang sasakyan sa harapan. Batid niya kung kaninong sasakyan iyon, kaya naman napakamot siya ng kanyang batok at nagpatuloy sa paglalakad upang lagpasan iyon.
Kaagad namang lumabas ang lalaking lula ng pulang kotse at hinabol ang nagmamadali sa paglalakad na si Rian. Wait lang Rian, iniwasan mo ba ako? Kaagad na tanong nito nang mahawakan niya sa braso ang dalaga. Zach, how many times do I have to tell you? Natigilan mo na ako. Hindi talaga pwede eh. Bakit ba? Bakit hindi pwede? Ayaw mo naman akong bigyan ng valid reason. Lagi mo na lang sinasabi na ayaw mo pa, na hindi pa pwede. Bakit hindi mo ako diretsuhin, na ayaw mo talaga sa akin? Siguro yun pa matatanggap kong rason. Hindi sa ayaw kita, pero para sa akin kasi, ang love life is distraction lang yan. Nakafocus kasi ako sa trabaho ko at sa kapatid ko. Ayoko na munang intindihin ang sarili kong kaligayahan. Pero willing naman akong maghintay, kahit gaano katagal. Mahal na mahal talaga kita, Rian. Papatunayan ko sa'yo na totoo ang true love can wait. Dahil nanda akong gawin yan, papatunayan ko lamang sa'yo na mahal talaga kita. At hayaan mo lang sana akong ligawan ka hanggang sa handa ka nang sagutin ako. Napabuntong hininga na lamang si Rian at tipid itong nagpakawala ng ngiti. Okay, deal. Pero alam kong mapapagod ka rin. No, hindi ako mapapagod. Hintayin kita kahit gaano pa katagal. Pero bakit pa kasi ako pa? Ang dami naman diyang iba. Mas maganda, mas matalino, saka katulad mo na mayaman. Ano lang ba ako, Zach? Hindi may pagmamalaki. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Wala akong pakialam kung mas maraming mas maganda sa'yo. Mas matalino ako kaya kong mayaman. Kasi ako nararamdaman ng tunay na pagmamahal. Nabago mo ako, Rian. Kahit na 3 months ka lang sa bahay na nagtrabaho bilang katulong, alam kong maalaga at mapagmahal ka. At ano yung sinasabi mong hindi mo ipagmamalaki? Ang daming dapat na ipagmalaki sa'yo. Ikaw ang tumayong ina at ama sa kapatid mo. Ikaw ang nagpapakahirap na magtrabaho para mapag-aral siya at mapigyan ng maayos na buhay. Isinakripisyo mo ang pag-aaral sa sarili mong kaligayahan para lamang sa kapatid mong si Chantal. Doon pa lang ay panalo ka na. Thank you, Zach. Matamis ng itinasambit ni Rian. Halika, ihatid na kita. Sige, saka baka malik na rin ako kapag nag-jeep pa eh. Nagpakasubsob nga sa trabaho si Rian at sa iba pa nitong mga raket upang maibigay ang mga pangangailangan sa eskwelahan ng kanyang kapatid at sa iba pa nilang mga gastusin at mga bayarin. Hindi madaling tumayong ama't ina, lalo na't sa edad niyang 22 anyos pa lamang. Karamihan sa mga nasa ganitong edad ay na-enjoy ang buhay bilang dalaga, pero siya ay kailangan niyang magbanat ng buto. 19 anyos siya nang maulilang lubos sila ni Chantal at mula nga noon ay siya na ang umako ng lahat ng responsibilidad. Pinilit magpakatatag ng dalaga kahit minsan ay parang gusto nang bumigay ng katawan niya. Pero kapag naaalala ang kapatid, ay pinipilit ibangon ng katawan. Para sa kanya ay hindi siya pwedeng mapagod. Hanggat hindi nakakapagtapos sa pag-aaral ang kanyang kapatid dahil mataas ang pangarap niya para rito. Kakalabas lamang niya ng Jollibee kung saan siya nagtatrabaho bilang service crew. Kasama nito ang katrabaho niya at tinungo nila ang matandang babaeng pulubi, hindi kalayuan sa pinagtatrabaho ang Jollibee. Iniabot niya ang in-order na fried chicken with rice at may coke pang kasama sa matandang pulubi. Madalas niya itong binibigyan ng pagkain kapag pauwi na siya. Salamat, Iha. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Kulang naman kasi ang napalimusan ko para ipambili ng kahit na tinapay man lamang at tubig. Wala po yun, Lola. Sige na po, kumain na po kayo. At ito po pala pambili mo po ng pagkain mamayang gabi at bukas ng umaga. Sabay abot ni Rian ng 200 piso sa matandang pulubi. Teka lang, Rian. Binigyan mo na nga ng pagkain pati ba naman pera? Okay lang yon. Sweldo naman natin eh. Sabi kasi ng nanay ko noong nabubuhay pa siya, basta't kaya mong tumulong o may maitutulong ka, tumulong ka. Maliit man o malaki yon, ay ang sarap sa pakiramdam. Alam ko ang pakiramdam na walang-wala, Ira. Kaya tutulong ako hanggat kaya kong tumulong. Napalunok naman si Ira sa sinabing yon ni Rian sa kanya. Sorry. Lola, ito rin po, tanggapin mo. Inabutan nga rin niya ang matanda ng pera at agad naman itong tinanggap ng matanda. Salamat sa inyo.
Naway pagpalain pa kayo ng Diyos sa kabutihan ng inyong mga puso. Lalo ka na riyan. Bukas palad ka sa mga kagaya ko. Kahit na alam kong kailangan mo rin ng pera. Sandaling nag-isip si Rian at lumuhod sa harapan ng matanda. Lola, ano kaya kung sumama ka na lamang sa akin? May apartment naman kaming inuupahan. Doon ka na lang. Total sabi mo po, ay wala ka ng pamilyang babalikan. Kagad na tumulo ang mga luha ng matanda dahil sa sinabing iyon ni Rian. Maagap na pinunasan ng matanda ang mga luha nito. Nabasa na ng mga luha ngayon. Wala siyang pakialam kahit marumi ang mukha ng matanda. Pangako po, aalagaan ka po namin ng kapatid ko. Bagay na hindi po namin nagawa sa mga magulang namin dahil maaga po silang nawala. Kami po ang magiging panibagong pamilya mo, Lola. Kagad na binitawan ng matandang babae ang kinakain nito at yumakap kay Rian. Salamat, Iha. Napakabuti talaga ng puso mo. Maraming salamat. Hulog ka ng langit para sa akin. Sa pagkakataong ito, ay siya naman ang naluha. Inalalayan niya ang matanda sa pagtayo at kagad silang pumara ng tricycle patungo sa sakayan ng jeep. Nang makarating na sa bahay ay kaagad na sumalubong si Chantal sa kanila. O ate, sino po ang kasama mo? Ito, si Lola Gloria. Siya yung sinasabi ko sa yung tinutulungan ko. Mula ngayon, ay dito na siya titira. May makakasama na tayo rito sa bahay. Wow naman ate, sige po, paliguan na po natin siya para luminis na si Lola. Nagtulong nga ang magkapatid sa pagpapaligo sa matandang babae. Sinabon nila ng maigi ang katawan nito at maraming shampoo ang inilagay sa buhok upang bumula iyon. Pagkatapos nila itong paliguan, ay ginupitan rin nila ito ng kuko at pansamantalang mga damit muna ni Rian ang pinasuot niya sa matanda. Maingat na rin sinuklay ni Chantal ang mahaba at mapuputing buhok nito. Grabe Lola, ang ganda mo po pala. Siguro lalo na nung kabataan mo. Papuri ni Rian. Ngumiti ang matanda at hinaplos ang mukha niya. Isa akong beauty queen noon. Tugon naman ito. Nalabis na ikinabigla ng magkapatid. Talaga po? Namimilog ang mga matang tanong ni Chantal. Tumangutango naman ang matanda, kasabay nito ang biglaang pangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. Marami akong naipon noon at marami ring properties na nabili. Kaso nalulong sa sugal ang asawa ko, kaya naman naibenta niya ang lahat ng ari-arian namin. Pinagbabantaan na rin siya dahil nagkakautang na siya sa mga kalaro niya sa sugal. Kaya pati ang ipon ko sa bangko ay naubos na rin. May 2 kaming anak, pareho ng may pamilya ngayon. Nag-abroad na lamang ako noon upang mabuhay ko sila dahil walang-wala na talaga kami. Pero dahil sa pag-abroad ko, naging malayo ang loob nila sa akin. At ngayon ay matanda na ako, hinayaan na lamang nila ako. Pinagpasa-pasahan nila akong magkapatid. Hindi ko maramdaman na mahal nila ako bilang nanay nila. Dahil parang katulong lamang ang turing nila sa akin. Kaya napagdesisyonan kong umalis na lamang sa poder nila at mamuhay ng mag-isa. Kagad na niyakap ng magkapatid ang matanda pagkatapos nitong ikwento ang nangyari sa buhay niya. Ang asawa mo po, nasaan po? Tanong ni Rian matapos nilang magkayakapan. Umiling-iling na lamang ang matanda at bahagya itong yumuko. Nang mag-abroad ako, nabalitaan ko mula sa mga anak ko na sumama na sa ibang babae ang tatay nila. Dobleng sakit ang nararamdaman ko noon. Matapos niyang ubusin ang lahat ng mga ari-arian at pera ko, ay pagtataksilan lamang pala niya ako at ipagpapalit niya kami sa iba. Masyado po palang mahirap at masakit ang pinagdaanan mo, Lola. Yung tipong buhay pa sila, pero hindi mo na sila maramdaman. Hindi mo na nararamdaman ang pagmamahal nila. Pero hayaan mo, Lola. Darito kami ni Chantal para sa'yo. Kami ang magiging bagong pamilya mo. At mabalin ka po namin na parang tunay na po naming Lola. Naranasan na rin po namin tumira sa mga kamag-anak namin noon. Pero malipit po sila sa amin. Kaya nag-decide na lamang po kami na umalis po ng kapatid ko sa kanila. Totoo nga po ang sabi nila. Kahit kadugo mo pa yan, hindi ka nila ituturing na kadugo. Mas mamahalin ka pa ng hindi mo kaano-ano. Sad to say pero karamihan ay ganyan po talaga.
Oo, Iha. Totoo yan. Kagaya ng ginagawa niyo ngayon sa akin. Sa pagdating ni Gloria sa buhay ng magkapatid, ay mas naging maayos ang buhay ng mga ito. Hindi kasi naging pabigat ito sa magkapatid. Kahit mabagal ng kumilos, ay tumutulong pa rin ito sa mga gawaing bahay. Kahit hindi naman siya inuutusan ng dalawa. Maaga rin itong gumigising upang magluto ng almusal nila, na dati ay si Rian ang gumagawa. Lola Gloria, ikaw na naman po pala ang nagluto. Sabi ko naman sa inyo, hindi niyo na po ito kailangan gawin pa. Hayaan niyo na lamang pong ako ang mag-asikaso sa inyo ni Chantal. Saad ni Rian, at inalalayan itong maupo sa silya. Huwag mo na akong pagbawalan, Apo. Kaya ko pa naman kahit mabagal na akong kumilos. Saka masaya ako kapag nakakatulong ako sa inyo sa ibang gawaing bahay. Kahit ganito lamang na paraan, ay makatulong man lamang ako. Alam ko kasing pagod ka na sa maghapon, at kung minsan ay ginagawa mo na ring araw ang gabi. Okay lang po yun, Lola. Kayang-kaya ko pa po. Huwag mong abusuhin ang sarili mo, Iha. Paano kung ikaw naman ang magkasakit? Hindi palaging malakas ka. Kailangan mo rin ng pahinga. Sige po, Lola. Sa Sunday, day off ko po. Maglilibot po tayo para naman po magkaroon tayo ng banding sa labas. Manonood po tayo ng sine. Hindi na, Apo. Gastos lang yon. Ako na po ang bahala, Lola. Ang pera, kikitain lang rin po yan. May babalik po yan. Pero ang oras o araw na nasayang, hindi na po. Kaya hanggat may pagkakataon po na makapagbanding po tayo sa labas, ay gawin na po natin. Saka siya kumuha ng tasa upang magtimpla ng kanyang kape at gatas naman kay Gloria. Yung naghatid sa'yo kahapon, boyfriend mo ba yon? Hindi po, Lola. Manliligaw ko lamang po siya. Medyo matagal na rin po siyang nanliligaw pero wala pa po kasi akong balak na sagutin siya. Okay na po muna ako sa ganito. Saka sabi naman po niya sa akin na willing daw po siyang maghintay. Ewan ko lang kung hanggang saan siya tatagal at kung hanggang kailan niya paninindigan ang mga binitawan niyang mga salita. Na kahit daw gaano katagal, ay hihintayin daw po niya ako. Sad ni Rian at iniabot na sa matanda ang tinimpla niyang gatas. Life is short, Rian. Bakit mo pa siya kailangang paghintayin ng matagal? Hindi ba't mas okay na sagutin mo na siya? Sabi mo nga medyo matagal na rin siyang nanliligaw sa'yo. Hindi masamang kahit paminsan-minsan ay isipin naman natin ang sarili nating kaligayahan. Hindi naman siguro masama yon. At hindi rin naman siguro siya magiging hadlang sa mga gusto mong gawin. Baka nga mas makatulong pa siya sa'yo eh. Ito ay payo lamang bilang lola mo, Rian. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Salamat po, Lola. Sa katunayan nga po niyan, ganyan rin po ang sinabi sa akin ni Chantal. Pero wala pa po talaga sa isip ko ang mga ganoong bagay. Tugon niya habang higop-higop ang kape. Pero may nararamdaman ka rin naman ba para sa kanya? Opo, Lola. Meron naman po. Pero ayoko pa po talaga ng commitment. Sige, Apo. Basta't ito ang tatandaan mo, ha? Hindi masamang makipagnobyo o magmahal. Basta't alam mo ang limitasyon mo. Opo, Lola. Salamat po talaga, ha? Nagpatuloy na rin sa panliligaw si Zack kay Rian. Kahit hindi niya alam kung may pag-asa pa ba siya sa dalaga. Gusto niyang tuparin ang pangako niya rito na handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal. Kaya naman kahit maraming tukso sa paligid, ay pinipigilan niya ang sarili niya na matukso. Dahil gwapo ang binata, ay marami talagang nagkakagusto ritong kababaihan. At noong hindi pa nga niya nakilala si Rian, ay kabi-kabila ang mga babae niya. Marami siyang mga babaeng pinayak at sinakta ng mga damdamin. Mukhang si Rian ata ang karma niya, dahil hirap na hirap siyang makuha ang matamis nitong oo. Pero ganon pa man, ay hindi pa rin siya sumusuko. Madalas niyang ihatid sundo ang dalaga sa trabaho, kahit pang-aabala rin siya sa kumpanya bilang isang CEO. Nasa opisina siya ngayon at tampak ang trabaho. Ang dami ring mga papel na nasa mesa niya na kailangan niyang pirmahan. Napahilot siya sa kanyang magkabilang sentido habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Niluwagan niya ang kanyang necktie bago muling tumingin sa screen ng kanyang laptop. Ilang beses nang nagre-ring ang phone niya, ngunit hindi niya ito sinasagot dahil nga busy siya sa trabaho.
Hindi pa rin siya nag-aalmusal kahit alas 10 na ng umaga, nang bigla na lamang may kumatok sa pintuan ng opisina niya. "Come in." Walang gana niyang sambit habang abala pa rin sa paglalaptop. "Sir, nandito po si Rian," saad ng sekretarya niya, kaya mabilis siyang lumingon sa mga ito. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ni Rian, kaya naman kaagad siyang tumayo at nag-aalala itong hinawakan ng mukha ng dalaga. "Maiwan ko po muna kay sir," saad ng sekretarya niya, na kaagad niyang tinanguhan. What happened?" Nag-aalala niyang tanong at inalalayan niya pa itong maupo sa upuan. "Hindi ko na kasi alam kung kanino pa ba ako lalapit, Zach. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Napailing naman si Zach habang nagtataka ito. Bakit? May nangyari ba?" Si Lola Gloria kasi, wala na siya." Napalunok naman si Zach at mabilis na niyakap si Rian. Naluan ang mga mata ngayon. "Zach, muli ko na namang nararamdaman ng sakit na wala ang mga mahal ko sa buhay. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Nasa morgue na ang katawan ni Lola at wala akong pangtubos. Maging pambili ng kabaong niya ay wala rin. Gusto ko siyang mabigyan ng maayos na burol." "Ako lang bahala sa lahat-lahat, Rian." Malungkot na saad ng binata at muling niyakap ang dalaga. Walang tigil sa pag-iyak si Rian hanggang sa manigip na ang dibdib nito. "Tulong! Tulong!" Huling salitang narinig ni Rian bago ito tuluyang nawalan ng malay. Pagkagising ng dalaga ay ang puting kisame ang unang sumilay sa kanya. Pipikit sana siyang muli nang biglang may nagsalita sa gilid niya. "Maraming salamat sa Diyos at kising ka na." "Zach, anong nangyari? Hinimatay ka kanina dahil sa kakaiyak. Kaya dinala kita rito sa ospital upang makapitan ng oxygen." "Sana hindi na muna ako nagising, Zach." "Ha? What do you mean?" "Para hindi ko na ulit maalala pa. Nawala na si Lola Gloria." Maluwalo ang sambit ng dalaga. "O teka, baka himatayin ka na naman dyan. Sobrang sakit talaga pero wala na tayong magagawa eh. Iniwan na niya tayo. Pero ganoon pa man, marami naman siyang masasayang alaala ang iniwan sa inyo. Lagi niyang sinasabi sa akin na life is too short. Gawin na ang mga gustong gawin bago pa maging huli ang lahat. Tapos ito nga, wala na siya. Bigla na lamang kasi siyang inatake ng high blood. Tapos sinabi ng doktor na dead on arrival na daw si Lola Gloria. Grabe, ang sakit ng biglaang pangyayari. Alam na ba ng pamilya ni Lola ang nangyari sa kanya? Hindi eh. Saka hindi ko rin alam kung sino ba ang mga kaanak niya. Saka hindi na nila kailangan pang malaman. Pinabayaan nga nila si Lola eh. At doon ko napatunayan na may mga anak pala talagang kayang tiisin ng mga magulang. Sobrang nakakaturog ng puso. Naku, sinabi mo pa Rian. Kawawa naman talaga si Lola. Hindi man lamang niya nakita ulit ang mga anak niya bago siya pumanaw. Siya nga pala, okay na ang pagbuburulan ni Lola. Okay na ang lahat. Maraming salamat, Zach. Mula sa burol at libing, ay tumulong si Zach kila Rian. Hindi niya iniwan ang magkapatid dahil alam niya kung gaanong nasasaktan ang mga ito ngayon. At alam niyang kailangan siya ng mga ito. Tara, uwi na tayo. Aniya, habang nakaupo pa rin si Rian sa puntod ni Gloria at walang tigil ito sa pag-iyak. Hindi ko pa kayang umuwi, Zach. Hindi ko kayang iwan kaagad ang itinuring na namin ni Chantal na parang tunay na lola. Pag uwi sa bahay, malulungkot lang ako. Maalala ko lang ang mga masayang alaala namin ni Lola noong nabubuhay pa siya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sa tingin mo ba, matutuwa si Lola na makita kang ganyan? Please, Zach, hayaan mo muna ako dito. Dito na muna kami ni Chantal. Hindi ko kayo iiwan dito. Hindi ko hahayaan na suluhin mo ang sakit. Nandito ako, Rian. Karamay mo ko. Saad ni Zach at tinakbayan ng dalaga na wala pa ring tigil sa kakaiyak. Ate, tara na po. Mukhang uulan na oh. Nagkakasakit ka pa naman kapag nababasa ka ng ulan. Saad ni Chantal mula sa kanilang likuran. Kagad namang natinag si Rian sa sinabing iyon ng kanyang kapatid. Kaya naman tumayo na siya at inalalayan naman siya ni Zach. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata
at yumakap sa bunsong kapatid. Hindi nila lubos na maisip na sa maiksing panahon lang pala nila ito makakasama. Ate, tama na po. Muktong-mukto na po ang mga mata mo. Pagdating nga nila sa bahay na inuupahan nila, ay muling nagbagsakan ang mga luha ni Rian. Natanaw kasi niya ang litrato nilang magkakasama na nakadisplay sa ibabaw ng Durabox nila ni Chantal. Patakbo niya itong tinungo at kinuha sa kaniyakap ng maigpit. Lola! Hagulgol nito na nagpaluha na rin kay Chantal at Zach. Miss na po kita. Wala na po akong kasabay na magkape sa umaga. Wala na pong makulit na lola lalaking nagluluto kahit pinabawalan ko na. Sana lola, panaginip lang to. Sobrang sakit po kasi. Hindi ko po alam kung hanggang kailan po ako ganito. Sobra po akong apektado sa pagkawala mo. Saka ito napaupo sa sahig at nanatiling nakayakap sa picture frame. Inakbayan naman ni Zach si Chantal at sinabihan ito na hayaan mo na si Rian. Lumipas ang mga araw at linggo na nanatiling walang gana sa lahat si Rian. Madalas rin itong hindi pumapasok sa trabaho dahil nahihirapan pa rin siya. Hanggang sa nagkapatong-patong na nga ang mga bayarin nila. Ang upa sa bahay, bayarin sa kuryente, at pati na rin sa tubig. Hindi ito namalayan ni Rian na napapabayaan na rin pala niya ang sarili at ang kanyang kapatid na sa kanya lamang umaasa. Laglag ang balikat ni Chantal na umuwi ng bahay at pagod na pagod ito. Ate, may pagkain ba? Nagugutom na kasi ako eh. Naglakad lang po ako dahil kulang na po ang pamasahe ko. Wala pa. Hindi pa ako nakakaluto. Wala sa sariling tugon ito. Saka bumangon mula sa pagkakahiga. Ate, hanggang kailan ka ganyan? Napatingin siya sa kanyang kapatid at tinitigan lamang ito. Ate, nandito pa ako. Kailangan kita ate. Bumalik ka na po sa dati please. Parang awa mo na po. Sorry bunso ah. Sorry kung mahina si ate. Sorry kung napapabayaan na kita. Kanina po paglabas ko, tinatanong na po ni Aling Clara ang upa natin sa bahay. Sabi ko na lang sa kanya na sasabihin ko sa iyo pagdating mo. Kahit ang totoo ay nandito ka lang naman sa bahay. Ay, oo nga pala. Ang upa sa bahay, nakalimutan ko na. Hindi pa rin tayo nakakabayad ng tubig at kuryente. Napahawak naman si Rian sa kanyang ulo dahil sumasakit na ito. Hindi niya alam kung saan siya ngayon kukuha ng ibang babayad sa mga ito. Nakatanggap rin siya ng balita mula sa katrabaho na nagagalit na raw ang kanilang manager dahil sa madalas niyang pag-absent at baka tanggalin na raw siya sa trabaho kapag hindi pa siya pumasok. Kaya naman inayos na ni Rian ang kanyang sarili at umarap sa salamin. Kaya mo to, Sav. Laban lang. Tuloy ang buhay. Ngumiti naman si Chantal at nang bubuksan na nito ang lagayan ng kanilang bigas, ay bigla na lamang itong napangawi at nalungkot. Ate, wala na rin po tayong isasaing. Napatapik naman si Rian sa kanyang noo nang bigla nilang marinig ang paghinto ng sasakyan. Baka si Kuya Zach yun. Sabay takbo papalabas ni Chantal ng bahay. Ate, si Kuya Zach nga. Lumabas nga rin siya at nakita na nga niya si Zach na may dala itong grocery at pagkain. Sakto kuya, gutom na kami. Wala na kasi kaming pagkain eh. Ha? Bakit hindi niyo ako tinawagan kanina? Para naman pina-order ko na kayo ng pagkain. Hindi naman kumibo ang magkapatid. Kaya naman pinabuhat na ni Zach sa kanyang driver ang mga grocery na pinamili niya at pinasok na ito sa loob. Tuwang-tuwa naman si Chantal na inihain ang pansit na dala-dala ni Zach. Ito ang dala ng binata dahil alam niyang paborito ito ng magkapatid. Kamusta ka na? Tanong niya sa dalaga at inaplos ang mukha nito. Ngumiti naman ng tipid si Rian. Okay lang ako. Kain na po tayo. Pag-aya ni Chantal, tumayo naman ang dalawa at nagtungo sa mesa upang kumain. Masyado na akong nag-aalala sa'yo. Nangangayayat ka na, Rian. Kung gusto nyo, ay doon na lamang kayo sa kondo ko. Talaga kuya? Wow, kondo. Ang ganda doon. Hindi, dito lang kami. Matigas na tugon ni Rian. Hayaan yung tulungan ko kayo. Para rin naman ito sa ikabubuti niyong dalawa. Yung kondo ko naman ay 2 kwarto doon. Mas okay na rin na may kasama ako roon. Sige na ate, pumayag ka na po.
para may makasama na rin si Kuya Zack. Ang lungkot kayang mag-isa. Ano na lang ang sasabihin ng parents mo kapag nalaman niya na tumira kami sa kondo mo? Ayokong may masabi sila sa amin. Baka sabihin pa nila ay ginagamit ka naming magkapatid. Pero Rian, 3 buwan ka rin tumira sa bahay at alam mong mababait sila. Sa kasariling kondo ko yon. Kahit sino ang itira ko ron ay hindi sila pwedeng magalit. Sandaling nag-isip si Rian bago ito muling nagsalita. Kung ganon, sige, payag ako. Salamat Saka. Halos mapalundag naman sa tuwa si Chantal sa itinugon ng kanyang ate Rian. Yes, titira tayo sa kondo. Masayang wika niya. Nagniningning rin naman ang mga mata ni Zack dahil sa wakas ay makakasama na niya ang matagal na niyang pinapangarap na babae. Binayaran nga nila ang 1 buwang upa sa apartment at binayaran rin ang tubig at kuryente. Galing kay Zack ang mga pinangbayad at nangako si Rian na babayaran din niya iyon kapag may pera na siya. Pero hindi pumayag ang binata na babayaran pa siya, lalo na't barya lamang para sa binata ang 6,000. Nagtungo na nga sila Rian at Chantal sa kondo ni Zack. Naiyaman ang dalaga, ngunit wala siyang choice dahil naka-oo na siya rito. At isa pa, ay gustong-gustong tumira ng kanyang kapatid sa condo unit na ito. Huwag kang mag-alala, Zack. Hindi kami magiging pabigat ng kapatid ko dito. Kasi kami na ang maglilinis ng kondo mo at ako na rin ang magluluto. Nakangiting wika ni Rian kay Zack. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Pero kung yun ang way mo para hindi mahiya or mahilang sa akin, sige, ikaw ang bahala. Masaya ako na kasama kayo rito. Hindi na ako maiinip pa kasi may mga madadaldal na akong kasama. Sabay pisil niya sa ilong ni Chantal. Lalo akong tatangos niyan kuya eh. Ani ni Chantal. At ipinasok na ng driver ang ilang mga gamit nila Rian. At ang iba naman ay iniwan ni Rian sa kaibigan niya dahil hindi naman na iyon kailangan pa sa kondo at magpapasikip lamang iyon. Ayaw mo nun? Lalo kang gaganda? Ayoko nang masyadong maganda. Gusto ko yung sakto lang. Ayoko namang talbugan si ate sa ganda. Sapat na sa akin ang ganitong mukha. Nangiti lang naman si Rian na pinapakinggan ang biruan ng dalawa. Tara pala sa magiging kwarto nyo, ani ni Zack. Kaya naman sumunod na sila rito, bitbit ang kanilang mga bag at maleta. Pagkabukas pa lamang ng pinto ni Zack, ay kaagad nang pumasok doon si Chantal. Tuwang-tuwa ito at agad pang nagpatibuhal sa kama. Grabe ate, ang yaman na natin. Sambit nito, kaya naman natawa na lamang ang dalawa. Ang lambot ng kama at ang sarap na higa. Ganito talaga ang gusto ko. Dagdag pa niya. Bumangon ka na riyan at ayusin pa natin ang mga damit natin. Sad na riyan sa kapatid. Kaagad namang bumangon ng dalagita at kinuha ang maleta nito. Wow, kompleto naman pala. Parang nakalaan talaga to sa amin ah. Sad ni Chantal. Parang gano'n na nga. Tugon naman ni Zack. Noon pa man talaga ay may balak ng patirahin dito ni Zack ang magkapatid. Pero alam niyang tatanggi ang dalaga. Kaya hinintay niya na lamang ang panahon na magkaroon ng pagkakataon na mapapayag niya ang mga ito. Gusto rin niya talaga kasing laging nakikita at nakakasama ang dalaga. Dahil sobra niya na itong mahal. Kahit hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya maghihintay rito. Nag-order ako ng pagkain. Alam kong gutom na kayo. Aniya na ikinalingon naman ng dalawa. Wow, thank you kuya ha. Mahal na mahal mo talaga kami ni ate. Siyempre naman. Mabilis na tugon naman ni Zack. Kaya naman halos mamula ang pisngi ni Rian dahil sa narinig mula sa binata. Si ate, gaano mo siya kamahal? Chantal, ano ba yan? Sobrang mahal na mahal. Tugon muli nito. Uy, ate, narinig mo yon? Tanong na Chantal habang natatawa ito. Tumigil ka na Chantal. Sus, si ate kunwari pa, but deep inside, kinikilig naman talaga yan. May nag-doorbell na nga, kaya naman pinagbuksan na iyon ni Zack. Pagbalik nito, ay bitbit na niya ang in-order na pagkain. Pansit palabok nga iyon at pizza, kaya itinigil muna nila ang pag-ayos ng damit nila at nagmerienda na muna. Salamat talaga Kuya Zack Andre S. Castillo. Nakangiting sambit ni Chantal
at kumindat pa rito. Grabe sa pagbanggit ng buong pangalan ko ah. Natatawang saad naman ni Zack at kumuha ito ng juice mula sa ref. Ang ganda kasi ng pangalan mo. Bagay na bagay sa napakagwapo mong mukha. At ang napakagwapo mong mukha ay bagay na bagay naman sa ate kong maganda pero walang kilig sa katawan. Napaamba naman ng suntok si Rian sa kapatid dahil kanina pa talaga siya nito inaasar. Kanina mo pa inaasar ang ate mo? Sanay po sa akin yan kuya, kaya don't worry. Pagkatapos nilang magmerienda ay naligo na si Rian at Chantal. Ganoon na rin naman si Zack. Lumabas ang binata na nakashort lamang at wala itong suot na pang itaas. Sakto namang papunta siya noon sa kusina at napatras pa siya nang makitang naroon pala si Rian at nagwawalis ito. Ilang segundo rin silang nagkatitigan bago mapababa ang tingin ng dalaga sa magandang katawan ng binata. Napalunok na lamang siya at itinuloy na ang ginagawang pagwawalis. Pagkatapos niyan magpahinga ka na ha? Sad dito na tinungan lamang ng dalaga. Siya nga pala, mag-order na lamang rin ako ng dinner natin mamaya. Zack, pinatira mo na nga kami rito pero hindi ibig sabihin noon na pati ang pagkain namin isagot mo ba? Nakakahiya na talaga. Ano ka ba? Bakit ka naman nahihiya sa akin? Someday, magiging pamilya rin naman tayo. Sabay haplos niya sa mukha ni Rian. At kapag sinagot mo na ako, hinding-hindi talaga kita sasaktan at mas lalong hindi ko papayagan na mawala ka sa akin. Papakasalan kita at pakamamahalin habang buhay. Hindi alam ng dalaga kung ano ba ang itutugon niya sa mga sinabi ng binata. Nanatili lamang siyang nakatitig sa mga mata nito. Mabuti na lamang ay lumabas na ng kwarto si Chantal. Kaya naman nagkaroon ng dahilan si Rian upang lumayo kay Zack. Naging masaya nga si Zack sa pagtira ng dalawa sa kanyang condo unit. Mas naging maingay roon kumpara noong siya lamang ang nakatira at tanging music lamang ang nagpapaingay sa kabuuan ng unit. Kapag umuwi siya, ay naaabutan niya ang magkapatid at inaasikaso siya ng mga ito. Wala ring kalat sa unit dahil talagang malinis sa condo si Rian. Kahit na may trabaho ang dalaga ay hindi niya pinapabayaan ang unit ng binata. Siya ang naglilinis at siya rin ang naglalaban ng mga damit ni Zack. Maging ang pamamalaan siya ng mga slacks at pati na rin tuxedo nito ay siya na rin ang gumagawa. Tila isang mapagmahal at maalagang asawa ang naging role ni Rian habang nasa poder sila ni Zack, bagay na ikinatuwa ng binata. Gabi na nang makauwi si Zack at naabutan niya sila Rian at Chantal na nanonood ng TV. At nang makita siya ng mga ito, ay kagad tumayo si Chantal at lumapit kay Zack. Kuya Zack, sabay palupot nito ng braso niya sa braso ni Zack. Nalaman ko kay ate na magbe-birthday ka na pala next week. Saan mo gaganapin ang birthday party mo? Siguro sa bahay namin, para kasama natin sina mami at daddy. Tugon nito at sumulyap pa kay Rian. Baka hindi na kami pumunta sa inyo, Zack. Nahihiya rin kasi ako eh. Sad ni Rian. Bakit ka naman mahihiya? Ito naman, parang hindi mo naman nakasama si mami. Basta, nahihiya talaga ako sa kanila. Huwag kang mahiya. Saka birthday ko yon. Tapos wala kayo ni Chantal. Parang ang lungkot naman ata kapag ganon. Oo nga naman ate. Pumayag ka na. Tara na sa mansyon nila Kuya Zack. Pamimilit ni Chantal. Pero party yun ng mga mayayaman. Nakakahiya lang, Chantal. Basta, hindi pwedeng wala kayo ni Chantal sa birthday ko. Kapag hindi kayo sumama sa akin, hindi na rin ako uuwi. Nakangusong sambit ni Zack na tila batang paslit ito na nagtatampo. Oo na, sige na. Pupunta na. Pero doon lang kami sa loob ha. Hindi kami makikihalubilo sa mga bisita mo. Hindi ako papayag na hindi. Kasi bisita ko rin kayo. Huling sabi ng binata. At dumiretso na nga ito sa kwarto upang magbihis. Hanggang sa sumapit na nga ang 27th birthday ni Zack. Kasama niya ngayon si Rian at Chantal patungo sa mansyon nila. Napakaganda nga ng magkapatid. Dahil talagang pinayusan ito ni Zack sa makeup artist niya. Para na rin silang mayaman dahil sa ayos at suot nila. Pareho silang nakadress at si Zack rin ang nagbayad nito. Pagbaba pa lamang nila ng sasakyan, ay nakatingin na sa kanila ang mga bisita. Sila na lamang pala ang hinihintay. Napaka-engrande ng birthday party ni Zack na talaga namang pinaghandaan at pinaghirapan
Tila ba isang debutante ang may birthday ngayon. Dahil sa dami ng matang nakatingin sa kanila, ay halos hindi na nga may hakbang ni Rian ang kanyang mga paa. Parang gusto na lamang niyang bumuka ang lupa at lamunin sila upang makatakas sa mga matang nakatingin sa kanila ngayon. Nagulat naman siya nang biglang hawakan ni Zack ang kamay niya sa harapan ng mga ito. Pasimple niyang pinabawi ang kamay niya, ngunit ayaw siyang bitawan ng binata. Mas lalo tuloy lumagkit ang tingin ng bisita sa kanila dahil sa ginawang iyon ni Zack. Lumapit naman sa kanila ang mami ni Zack na walang iba kung hindi si Zenaida at niyakap dito ang kanyang anak. "Happy birthday, son! I love you!" Malambing na sambit nito at sunod nitong niyakap si Rian na ikinabigla naman ng dalaga. "Maraming salamat, Rian, sa pag-aalaga rito sa bunso kong anak, ha? Ikinikwento niya sa akin lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Ang swerte talaga ng anak ko sa'yo. Hindi siya nagkamali ng babaeng pinili niyang makasama sa buhay." Nanlaki ang mga mata ni Rian sa sinabing iyon ng mami ni Zack. Pero, hindi pa po kami, Ma'am Zenaida." Gate niya matapos siyang yakapin ito. "Oh, I know that, darling. Dahil alam ko na nililigawan ka pa lamang niya. Pero ginagawa mo na ang ginagawa ng asawang babae sa asawa niyang lalaki. Kaya naman napakaswerte ni Zack sa'yo. Una pa lang naman talaga ay gusto na kita for my son. Kasi ibang iba ka sa mga babaeng inuuwi ni Zack at ipinakilala sa akin. Ikaw yung babaeng hindi nasisilaw sa pera ng lalaki. In short, hindi ka manggagamit. At alam kong mabuti kang tao." Maluwa-luwa naman si Rian sa sinabing iyon ni Zenaida. Talagang ang may mayayaman pa rin na hindi matapobre at hindi na nanapak ng kapwa. Marami na ring naglapit ang bisita kay Zack at bumati ang mga ito. Mga kilalang tao ang karamihan sa mga bisita niya at mga kamag-anak at kaibigan. At kahit maraming bisita si Zack, ay walang pakialam dito si Chantal. Hindi siya nahihiya sa mga ito dahil pare-pareho naman daw silang tao. Hindi kagaya ni Rian na talaga namang likas na mahihain. Pagkatapos ng selebrasyon, ay isa-isa na ngang umalis ang mga bisita hanggang sila na lamang natira. Nakainom si Zack pero matino pa naman ito at kayang-kaya pang magmaneho pa uwi ng kondo. Tamang kwentuhan at biruan lamang ang ginagawa nila habang nasa daan. Hanggang sa makarating na nga sila sa kondo. "Ate, kuya, mauna na po akong matulog sa inyo, ha? Inaantok na talaga ako eh." Ani ni Chantal habang naghihikab pa ito. "Magilamos ka na muna at magsipilyo bago ka matulog." Sad naman ni Rian. "Pero inaantok na po talaga ako, ate. Hindi ko na po kaya. Bukas na lang." "Sige, ikaw ang bahala. Good night. Susunodin ako mamaya." "Sige po. Good night, ate. Good night, kuya. Good night." Sabay tugon ni Rian at Zack. Kaagad na ngang pumasok ng kwarto si Chantal. Kaya naman silang dalawa na lamang ang naiwan sa living room. "Tara, Rian, wala pa namang 12 AM eh. Celebrate nating dalawa ang birthday ko. Hindi na rin kasi kita nakausap kanina sa dami ng bisita ko. Kaya ngayon ako babawi." Ani ni Zack at akma itong tatayo upang magtungo sana sa kusina. "Paano sa-celebrate?" Tanong naman ni Rian. "Inom tayo ng wine, tapos kwentuhan. Ganyan, hanggang sa pareho na tayong dalawin ng antok." "Sige, pero bago yan, may gusto akong sabihin sa'yo at gawin." Wika ng dalaga at pinalapit niya ang binata sa kanya. Nang makalapit na ito, ay pinati niya ito ng happy birthday at pagkatapos ay hinalikan niya ito sa pisngi. Bagay na ikinabigla naman ni Zack. Napangiti siya ng napakaganda matapos siyang halikan ni Rian sa pisngi. Sa pisngi lamang siya hinalikan ng dalaga pero parang buong katawan na niya ang kinikilig. "Hinalikan mo ako? But why?" Nagtatakang tanong nito pero nakangiti. "Dahil from now on, girlfriend mo na ako. I love you, Zack." Namilog ang mga mata ni Zack sa sinabing iyon ni Rian sa kanya. Nangilid rin kaagad ang mga luwas sa mga mata niya hanggang sa tuluyan na nga itong pumatak sa mukha niya. Hindi siya makapaniwala na girlfriend na pala niya ngayon ang dalaga. Wow! Totoo ba to? O nananaginip lang ako? Totoo to, Zack. Girlfriend mo na ako ngayon at ito ang regalo ko sa'yo. Best birthday gift ever. Regalo na hindi matutumbasan ng pera. Napakasaya ko talaga, Rian. Sobrang saya ko.
Sabay yakap niya ng mahigpit kay Rian habang patuloy ang pag-agos ng mga luha niya. Hindi ko ito ina-expect. Sobrang nakaka-overwhelmed. I love you too, Rian. Saka siya bumitaw mula sa pagkakayakap sa dalaga at mabilis itong siniil ng halik. Inangkin na nila ang labi ng isa't isa at nagiging mapusok na ang mga sumunod na paghalik ni Zack sa kanyang mga labi. Pero kahit ganoon pa man, ay alam ni Zack ang limitasyon niya at hindi niya gagawing pagkakataon niyon upang maangkin maging katawan ng dalaga. Nare-respeto niya ito at handa siyang maghintay dahil alam niyang mangyayari rin naman iyon kapag kasal na sila. Maingat niyang inihiga sa supaserian at doon patuloy na inangkin ang mga labi ng dalaga. I love you. Bulong niya sa tenga nito nang magiwalay na ang mga labi nilang dalawa. I love you too, Zack. Napatunayan ko na mahal mo talaga ako at kaya mo akong hintayin kahit gaano katagal. Bihira ang kagaya mo, Zack. Lalo na sa panahon natin ngayon na ayaw sa mahabang panliligaw. Kapag hindi sinikot ka agad ng nililigawan niya, ay maghahanap na ng ibang babae. Nasaan ang pagmamahal doon? Naniniwala kasi ako na kapag liligawan mo yung babae ay dahil mahal mo. Hindi dahil gusto mo lang maging girlfriend para makuha mo ang gusto mo sa kanya. Noong naisipan kong ligawan ka, hindi ko iniisip na gusto lang kitang maging girlfriend. Tinatak ko sa isipan ko na gusto kitang maging asawa dahil ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Mahal kita at ikaw ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Maluwa-luwa niyang sambit at tinalikan sa noo si Rian. Mas lalong naging masaya si Zack dahil sa wakas ay girlfriend na niya ang babaeng matagal na niyang hinihintay. Hindi na rin niya pinagtatrabaho ang dalaga dahil pinabalik niya na ito sa pag-aaral upang matupad naman ito ang pangarap na maging isang doktora. Huminto kasi sa pag-aaral si Rian mula nang mawala ang mga magulang nila at siya nang nagpaaral sa kanyang kapatid. At habang nagtatrabaho si Zack, nag-aaral naman ang magkapatid sa kolehiyo at parehong first year college ang mga ito. Medisina ang kinuwang kurso ni Rian, samantalang si Chantel naman ay nursing at si Zack nga ang tumutusto sa pag-aaral nilang dalawa. Kahit parehong busy ngayon sa trabaho at pag-aaral, ay naglalaan pa rin sila ng oras para sa isa't isa at madalas na may sorpresa sa dalaga. Kahit nakasintahan niya na ito, ay araw-araw pa rin niya itong nililigawan at talagang pinaparamdam niya na sobrang mahal niya ito. Para sa kanya, habang tumatagal ang relasyon nila, ay mas lalo niya itong minamahal. Hanggang sa sumapit na nga ang kanilang second anniversary ni Rian, bilang sila ay magkasintahan. May inihanda siyang sorpresa para rito. Napaka-romantiko ng lugar na talaga namang pinagandaan at pinagkagastusan ni Zack para lamang sa babaeng pinakamamahal niya. Tinakpan niya ang magkabilang mata ni Rian habang patungo sila ngayon sa lugar kung saan sila magde-date. At dahil hindi makita ni Rian ang daan, ay nalalayan niya na lamang ito. Mahal, saan ba talaga tayo pupunta? At may patakip pa sa mga mata ko. Nakangiting tanong ng dalaga. Basta mahal, surprise to. Tugon naman ni Zack. At rinig na nga nila ang napakagandang romantikong musika sa pamamagitan ng pagtugtog ng gitara. Nang makarating na nga sila roon, ay kaagad nang binitawan ni Zack ang mga mata ni Rian. Open your eyes na mahal. Malambing niyang saad, kaya naman dahang-dahang iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Napakaganda ng paligid na napapalamutian ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. At sa kabilang gilid nga ay naroon ang tumutugtog ng gitara. Mangiyak-ngiyak ang dalaga na napatingin sa kanyang nobyo na ngayon ay luha na rin ang mga mata. Nakaka-touch, mahal. Ang ganda. Mas maganda ka rito. Nakangiting tugon naman ni Zack at ipinaghila niya ito ng silya. Matapos ngang maupo ni Rian, ay iniabot na niya ang bouquet ng flowers na nakapatong sa kanilang mesa. Ang laki naman ng bouquet of flowers na mahal. Para naman akong magpapatayo ng flower shop nito. Pagbibiro lang dalaga at inamoy-amoy pa ito. Alam mo talaga ang paborito ko, ang puting rosas. Aniya, saka ibinilit muli sa mesa ang napakagandang bulaklak. Oo naman mahal, at ang puting rosas ang sumisimbolo ng malinis na hangarin ko para sa'yo. Hindi lang kita mabigyan noon kasi nga alam kong praktikal ka. Nakangiting tugon ni Zack. Matapos manalangin, ay kumain na nga sila.
Halos lahat ng paboritong pagkain ni Rian ay nakahain ngayon sa mesa na kanila ngayong pinagsasaluhan. Habang kumakain ay nagkikwentuhan sila ng mga ganap sa maghapon nila. Napapasarap na talaga ang kanilang kwentuhan at pati na rin ang kanilang tawanan nang bigla na lamang tumayo si Zack at lumapit sa nagkikitara at may ibinulong dito. Nang biglang patugtugin ito ang kantang Born for You. Unang lyrics pa lamang ay napamangha na si Rian dahil sa ganda ng boses ng gitarista at isa pa ay paborito niya ang kantang iyon. Sinasabayan rin niya ito ng pagkanta nang biglang hawakan ni Zack ang kamay niya na nakapatong sa mesa. Ngumiti naman si Rian at nabigla ito sa mga sumunod na ginawa ni Zack. Muli itong tumayo at lumapit sa kanyang tabi. Kaya naman napasunod siya ng tingin dito nang bigla na lamang itinukod ni Zack ang isang tuhod nito sa sahig. Sabay angat ng bagya sa singsing na kanyang hawak-hawak. Hindi na napigilan pa ni Rian ang mapaiyak dahil alam na niya ang ibig sabihin nito kahit hindi pa man ito nagsasalita. Luhaan rin ang mga mata ni Zack na nakatitig sa mga mata ni Rian. Rian Samonte, will you be my wife? Ngunit hindi nakasagot kaagad si Rian, kaya muling inulit ng binata ang kanyang tanong sa kanyang minamahal. Mahal, will you be my wife? Will you marry me? Ngumiti nang may pagkatamis-tamis ang dalaga, saka ito sunod-sunod na tumango. Yes, I will marry you, Zack. Tugon niya. Kaya naman kaagad na isinuot ni Zack ang singsing sa kanyang daliri at tumayo ito upang yakapin siya. At pagkatapos nga'y siniil siya nito ng halik. Nang bigla na lamang nilang marinig ang sunod na pagpapalakpak ni Chantal habang papalapit ito sa kanila. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong na Rian habang nakangiti ito. Well, Kuya Zack texted me. Then sabi niya, sumunod ako rito para makita ko raw ang pagpapropose niya sa'yo. OMG ate, I am so happy. Finally, ikakasal na kayo. Engaged na kayo. Mapapasana all na lang talaga ako rito eh. Ito yung tinatawag talaga na true love can wait. Grabe na talaga ate. Sana'y makahanap rin ako ng kagaya ni Kuya Zack. Mabait at mapagmahal. At isa pa, gwapo at mayaman. Hoy, tigilan mo yan ha. Hindi ka pa pwedeng mag-boyfriend. Dapat nakapagtapos ka muna ng pag-aaral bago ka pumasok sa ganyan. Ani ni Rian sa kanyang kapatid. Opo na, I know naman eh. Paulit-ulit mo kayang pinapaalalang bagay na yun sa akin. Kaya naman nakabisado ko na po. Saka ang sabi ko lang naman ay gusto kong makahanap ng kagaya ni Kuya Zack. Idol talaga ako ng sister-in-law ko eh. Anas ni Zack at bahagya pang ginulo ang buhok nito. Siyempre naman kuya, hindi lang ang mga artista ang dapat na iniidolo no? Dapat ding iniidolo ang mga kagaya mo. By the way, may pagkain pa? Nako, yan ang wala na. Naubos na namin eh. Bigyan na lang kita ng pambili mo ng pagkain. Kain kayo sa restaurant with your friends. Wag na Zack, sinasanay mo eh. Pagpapigil ni Rian. Ni-spoiled mo. No, it's okay mahal. Nagugutom na eh. Tugon naman ni Zack at kaagad na naglabas ng pera mula sa wallet. Maraming salamat Kuya Zack ha. Ang bait mo talaga. You're the best. I love you. Saka ito patakbo nang umalis sa harapan nila. Maya-maya nga lang rin ay umalis na sila kung saan naganap ang proposal at naglibot nga muna sila bago tuluyang umuwi sa kondo. Wala pa si Chantal nang dumating sila roon, kaya naman silang dalawa lamang ang magkasama. Akmang papasok na sana sa kwarto si Rian nang yakapin siya ni Zack mula sa kanyang likuran. Ipinatong rin ang ulo nito sa kanyang balikat habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Kaya ang ginawa ni Rian ay humarap siya rito at hinawakan ang magkabilang pisngi ng nobyo. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo at hindi ikaw. Kasi napakalaki ng naitulong mo sa aming magkapatid. Utang ko sa iyo ang lahat ng meron kami ngayon, Zack. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong buhay namin ngayon. Nalugmok ako sa lungkot noong nawala ang itinuturing naming lola. Pero nariyan ka para damahin ako. Ikaw yung nagpapalakas lagi ng loob ko. Kasama kita sa hirap at saya. Kaya naman labis akong nagpapasalamat sa iyo. Mahal na mahal kita, Zack. Mahal na mahal. At sa pagkakataong ito, ay siya na ang humalik sa mga labi ng nobyo. Kaya naman hindi na nakapagpigil pa ang binata at kaagad siyang binuhat
at dinala sa kwarto nito. Walang kahit na anong pagtanggi ang narinig mula sa dalaga. Kahit na inihiga niya na ito sa kama at doon sinunggaba ng halik. Mula sa labi pababa sa leeg ng dalaga, hinalikan rin niya ang mga braso na Rian at muling babalik sa mga labi nito. Kakaiba na rin ang nararamdaman ni Zack sa kanyang katawan, ngunit hindi nga niya yung pwedeng ituloy dahil nangako siya rito na hindi niya ito gagalawin hanggat hindi pa sila mag-asawa. Kinabukasan ay ibinalita ng dalawa na engaged na sila, na labis namang ikinatuwa ng mami at daddy ni Zack. Tanggap na tanggap talaga nila ang dalaga para sa uniko iho nila. Nagpaalam si Zenaida kay Zack na kung maaaring hiramin muna niya ang dalaga upang makapag-usap ito. Pumayag naman si Zack at iniwan nga ang mga ito para makapag-usap sila. Nang makaalis si Zack, ay kaagad nang hinawakan ng ginang ang mga kamay ng dalaga at marahang pinisil yon. Iha, salamat talaga sa pagmamahal mo sa anak namin ha. Ibang-iba na talaga ang anak namin kumpara noon na hindi ka pa niya kilala. At sana, sa lalong madaling panahon, ay magpakasal na kayo. Gustong-gusto talaga namin na magkaapo na. Saka para may inaalagaan na ulit kami. Nakakamiss rin kasing mag-alaga ng baby eh. Sana nga po kapag mag-asawa na kami ni Zack, ay makabaw po kami kaagad. Nakangiting turan ng dalaga. Ikaw na ang bahala sa anak namin ha. Huwag sanang magbago ang pagmamahalan nyo sa isa't isa kahit subukan ng panahon ng relasyon nyo. Sa buhay, hindi talaga mawawala na dadaan kayo sa matinding pagsubok. Pero kaagad nyo rin namang malalagpasan yan basta't magtulungan kayo. Pag-ibig nyo sa isa't isa ang gawin nyong sandata upang malagpasan nyo ang lahat ng problema at pagsubok. Salamat po sa payo, tita. Tatandaan ko po yan. At salamat po sa pagtanggap sa akin. Na kahit na mahirap lamang po ako, ay tanggap niyo pa rin po ako para sa anak niyo. Oo naman iha, hindi mahalaga sa akin kung mayaman ka o mahirap. Ang importante sa akin ay ito, sabay turo sa dibdib ng dalaga. Ang kabutihan ng puso mo, napakabuti mong tao at mapagmahal. Kaya naman maswerte sa iyo ang anak ko. Pamilya na ang turing namin sa inyo ng kapatid mo at mahalaga kayo sa amin. Kami rin po, tita. Mahalaga rin po kayo sa amin at mahal po namin kayo. Tugon ni Rian at yumakap ng maigpit kay Zenaida. Kaagad na iniayos ni Rian at Zack ang kanilang kakailanganin para sa kanilang kasal. Naganap na rin sila ng simbahan kung saan sila ikakasal at kung ano-ano pa mang kailangan. Naisisingit lamang nila ang pag-ayos kapag pareho silang may free time. Narito nga ngayon ang isa sa mga kilalang fashion designer sa Pilipinas. At ito nga ang nagsusukat ngayon kay Rian para sa gagamitin nitong wedding gown. At pagkatapos niyang masukatan ng dalaga, ay pinapili niya ito ng design na gagawin para sa wedding gown. Simple lamang ang napili ni Rian. Hinayaan lang naman sila ni Zack habang nakatanaw ito, hindi kalayuan sa kanila at kanina pa nakangiti. This is it na, Kuya Zack. Ang matagal mong paghihintay sa wakas ay mauwi na rin sa kasalan. Thank you, Kuya ha. Thank you sa pagmamahal mo sa ate ko, sa ginawa mo para sa aming dalawa. Ano kayang buhay namin ngayon ni ate kung wala ka? Tanong ni Chantal mula sa likuran ni Zack. Hanggang ngayon, Shant, hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na kami ng ate mo. Alam mo bang napakasaya ko ngayon? Siguro kung hindi ko nakilala ang ate mo, baka hindi pa rin ako nagtino. Baka marami pa rin akong babaeng pinapaluha. At baka hanggang ngayon ay sakit pa rin ako ng ulo ng parents ko. Kaya naman laking pasasalamat ko talaga dahil dumating sa buhay ko ang babaeng nagpabago sa akin at nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Tapos may bonus pang hipag, naubod ng bait at ganda. Saad ni Zack, sabay pisil sa ilong ng dalagita. Binobola mo na naman ako, kuya eh. Grabe naman, sa ubod ng ganda. Kung may maganda rito, si ate na yon. Alam mo bang sumasali dati si ate sa mga beauty contest sa school? We, seryoso? Oo nga po, at madalas manalo si ate. Kasi beautiful and smart, kaya nga idol ko yan eh. Hindi niya sa akin nakwento ang bagay na yan ah. Alam mo naman niyang si ate, hindi ba? Hindi talaga yan pala kwento kapag hindi ka nagtanong. Kung sa bagay, napakatahimik kasi talaga niya eh. Tugon ni Zack. Kuya, ikaw na ang bahala sa ate ko ha. Alam ko naman na hindi mo siya sasaktan. Kaya panatag ako kasi sa tamang tao siya napunta.
Hindi na mararanasan ni ate na mahirapan. Sa kuya, pangako ko sa'yo, kapag napagtapos na ako, susuklian ko ang kabutihan yung dalawa sa akin ni ate. Ano ka ba? Hindi na yung kailangan. Basta't galingan mo na lamang sa pag-aaral para naman makamit mo ang pangarap mo. At lagi mong tatandaan na nandito lang kami ng ate mo. Laging nakasuporta sa'yo sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay. Salamat po kuya. Yes po, pangako yan. Gagalingan ko pa po talaga sa pag-aaral ko para hindi magsisi ang pogi kong kuya sa pagpapaaral niya sa akin. Good girl naman. Siya nga pala kuya, malapit na ang 18th birthday ko at gusto ko ikaw ang 18th roses ko ha. Sure, why not? Gagawin nating ingrande ang debut mo. Ikaw ang magiging pinakamagandang debutante sa buong Pilipinas. Hay nako, hindi mo na ako kailangang pangbulahin kuya at okay lang naman po sa akin ang simpleng birthday party. Basta't naroon po ang mga kaibigan ko, ang pamilya mo, at kayo po ni ate. Makalipas ang 2 buwan, nasa harap na ng simbahan ng lahat ng mga bisita nila Zack at Rian. Naroon na rin ang napakagwapong groom na walang iba kung hindi si Zack habang hinihintay ang kanyang bride. Nagpasukan na sila sa loob at doon na hihintayin ang pagdating ni Rian. At habang nasa harapan ng altar si Zack, ay nanlalamig ang mga kamay niya at kinakabahan rin. Kanina pa siya nagpapakawala ng malalim na buntong hininga at hindi mapakali. Just relax, son. Sad ng kanyang ama na nasa tabi niya. Yes, Dad. Grabe no? Ganito po pala ang pakiramdam ng ikinakasal ka. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko po ngayon. Ganyan talaga anak, lalo na kapag mahal na mahal mo ang babaeng pakakasalan mo. Tugon sa kanya ng ama na si Mr. Romel Castillo. Maya-maya nga lang, ay bumukas na ang pinto ng simbahan at iniluwa nito ang napakagandang bride na si Rian. Pagkakita pa lamang ni Zack sa kanyang mapapangasawa, ay kaagad nang nagsibagsakan ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Luha iyon ng labis na saya. Nakangiti siya habang nakatitig sa papalapit niyang bride sa kanya. Mas lalong lumamig ang mga kamay niya at hindi na siya makapaghintay pa na makalapit ito sa kanya at matapos na ang kasal nila. At nang makalapit na nga ito sa kanya, ay kaagad niyang inilahad ang kamay niya rito at lumapit na sila sa paring magkakasal sa kanila ngayon. Pagkatapos mangako sa isa't isa at maisuot ang wedding ring, ay dineklara na nga ng pari na sila ay tunay na mag-asawa na. You may now kiss the bride. Sad dito, kaya naman dali-daling itinaas ni Zack ang belo ng kanyang asawa at mabilis itong siniil ng halik. Sa totoo lang kasi, ay kanina pa niya ito gustong halikan. Pagkatapos ng kasal ay nagtungo na nga ang lahat sa reception area at doon ipinagpatuloy ang kasiyahan. Masayang-masaya ang bagong kasal na sina Zack Andre at Rian Castillo. Pagkatapos nga ng lahat ay nagtungo na sila sa France kung saan doon sila mag-honeymoon. At dito na nga isusuko ni Rian ang kanyang sarili sa asawa. Bawat pagalik sa kanya ni Zack ay alam niyang halik iyon ng pagmamahal. Napaka-gentleman talaga nito maging sa kama man. Pagkatapos ng 1 linggong honeymoon doon sa France, ay bumalik na nga ang mga ito sa Pilipinas at balik sa normal ang lahat. Makalipas nga lang ang 1 taon, ay may magandang balita na si Rian kay Zack. Ibinulsa niya ang 2 pregnancy test habang nakaupo sa gilid ng kama sa tabi ni Zack. 7:00 na ng umaga, ngunit mahimbing pa rin natutulog ang asawa niya. Kaya naman ginising niya ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghalik sa mga labi. Nang magmulat ito ng mga mata, ay kaagad siya nitong hinila sa braso. Kaya naman napasubsob siya sa matitipunong dibdib ng kanyang asawa. Ikaw asawa ko ha, may bahala ka pa pala. Dapat ay ginising mo ako. Nakangising sambit ni Zack habang iniangat ang mukha niya. Saka siya siniil ng halik. Wala akong balak sa'yo, no? Saka nakaisa ka na kagabi eh. Ayoko na, no? May gusto lang akong iregalo sa'yo, kaya kita ginising. Anas ni Rian at inayos nito ang sarili. Napabalikwas naman ng bangon si Zack at hinarap ang asawa. Regalo? Bakit mahal? May nakalimutan ba akong mahalagang okasyon? Pero tapos naman na ang anniversary natin, hindi ba? Hindi ko rin naman birthday. Bakit? Sa espesyal na okasyon lang ba dapat may regalo? Nakangiting wika ni Rian
at tumukot na ito sa kanyang bulsa. Pero bago mo makuha ang regalo mo, dapat mahulaan mo muna kung ano ito. Ay, may pag-games pa talaga bago ko makuha ang regalo. Pero sige, game ako dyan. Bagay ba yan? Oo, natatawang tugon naman na Rian. Hanggang sa kung ano-ano na ang sinabi ni Zack, ngunit hindi niya talaga ito mahulaan. Sure ka? Hindi to relo? Tanong ni Zack. Hindi nga. Sige, para mahulaan mo. Nag-umpisa ito sa letter P. Ah, alam ko na. Pustiso. Natatawang saad nito. Kaya maging si Rian ay natawa na rin. Grabe, saan mo ilalagay ang pustiso? Sa noo ko. Hindi ko talaga mahulaan, mahal eh. Pasensya ka na ha. Ginagamit ito ng babae. Ah, pasador. Paghula ulit nito. Kaya naman napahalakak na lamang si Rian. Ayoko na. Masakit na ang tiyan ko sa'yo. Sige na, tanggapin mo na to. Sabay kuha na ni Rian sa bulsa niya ng bagay na iyon. Laking gulat na lamang ni Zack nang makitang pregnancy test pala iyon at positive ito. Hindi makapagsalita si Zack. Napanganga na lamang ito habang nagpapalit-palit ang tingin sa dalawang pregnancy test at pati na rin kay Rian. Surprise, mahal. Daddy ka na. Are you happy? Hindi lang happy, mahal. Sobrang happy. Masaya ako ngayon. Sigaw nito at naigpit na niyakap ang asawa. Yay! Tatay na ako. Aksese ako talaga. Iyak tawa nitong sampit at paulit-ulit na hinalikan sa noo at labi si Rian. Sinabi na rin nila ito sa mami at daddy ni Zack, maging pati na rin kay Chantal, kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito. Todo alaga rin sila sa dalaga, lalo na't unang apo nila ito. Lahat ng gustong kainin ni Rian habang naglilihi ito ay binibigay nila. Hanggang sa isinilang na nga ni Rian ng panganay na anak nila at babae ito. Naging mabuting ama si Zack sa kanilang anak. Siya rin ang nag-aalaga rito kapag tulog si Rian. Katuwang nga nila si Chantal sa pag-aalaga, maging si Zenaida at Romel. Naging mas makulay at masaya ang pagsasama ng dalawa sa pagdating ng kanilang anak na si Baby Gian. Kumuha sila ng yaya nito upang makabalik sa pag-aaral si Rian, hanggang sa makapagtapos na nga ito sa kursong medisina. Ganoon na rin si Chantal dahil magkasunod silang graduate sa kolehiyo. At ngayon nga ay lisensyadong OB doctor na si Rian at nurse naman itong si Chantal. At sa parehong ospital pa talaga sila nagtatrabaho. Naging maganda ang buhay nilang magkapatid at wala na silang mahihiling pa dahil naabot na nila ang kanilang mga pangarap sa buhay.